Ang istorya ng likidong kagandahan. Si Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, ay nagsulat ng isang artikulo na ang pamagat ay Truth and Beauty sa magazine na Back to Godhead noong November 20, 1958. Napapaloob sa artikulo na ito na kanyang sinulat ang istorya ng likidong kagandahan. Minsan ay mayroong lalaki na makapangyarihan at napakalakas. Pati na ang kanyang katawan ay anyo ng malakas na lalaki. Pero ang kanyang karakter ay kaduda-duda at masyadong mapusok, umibig sa isang napakagandang babae. Ang babae ay hindi lamang napakaganda ng kaanyuan, kundi malabanal din ang kanyang karakter. Kanya hindi niya nagugustuhan ang pakikitungo ng lalaki sa kanya na animoy sobrang mapusok. Ang lalaki naman ay nagpupumilit dahil sa kanyang makamundong pagnanasa. Kanya nag-request ang babae na maghintay ng 7 araw. Sinabi niya kung anong oras ang lalaki ay dapat bumalik sa kanilang tahanan. At pumayag naman ng lalaki na may mataas na ekspektasyon. Kanya maghihintay siya ng 7 araw. Ang malabanal na babae nito upang patunayan kung ano talaga ang napapaloob sa kagandahan ng katawan, ay gumamit ng napakabisang pamamaraan. Uminom siya ng napakalakas na mga doses ng pampalambot ng dumi o pampadumi at mga pampurga. Sa loob ng 7 araw ay tuloy-tuloy siya na dumudumi at nagsusuka, kung saan ang lahat ng mga dumi at suka niya ay nilalagay niya sa isang lalagyan sa mga banga. Kaya ang resulta ng pampurga, ang dating napakagandang babae ay nagmukhang butot balat at ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa kapayatan. At tumating ang oras na pinakahihintay upang bumalik ang lalaki sa kanyang tahanan. Napakaganda ng itsura at kadamitan nitong lalaki. At tinanong niya ang mapangit na babae na naghihintay sa kanya, "Nakita mo ba ang magandang babae na nakatira rito?" Hindi makilala ng lalaki ang babae na ito pala ang kanyang dating pinakamaganda sa kanyang paningin. Pero paulit-ulit na sinasabi ng babae na, ako itong hinahanap mo. Hindi siya talaga nakilala ng lalaki dahil parang kaawa-awa na ang kanyang kaanyuan. Sa huli, sinabi ng babae na pinaghiwalay niya ang mga sangkap ng kanyang kagandahan at ito ay itinago niya sa mga banga. Sinabi ng lalaki na gusto niyang makita kung ano ba ang mga sangkap ng kagandahan. Ay itinuro ng babae ang mga banga na punong-puno ng dumi at mga suka na halos hindi mo na magustuhan talaga ang amoy. At sinabi ng babae sa kanya kung ano talaga ang
likidong kagandahan. Dahil sa kabanalan nitong babae, ang lalaking ito na may mababang karakter ay naintindihan kung ano ang mga tunay na kagandahan at mababaw na pag-uugali niya. At siya ay natauhan. Sa katapusan na isinulat ni Bhaktivedanta tungkol sa Truth and Beauty, sinabi niya na kahit pa sino man ang pinakatanyag na pangkaraniwang tao lamang at makamundo ay hindi nito madedescribe ang pinaka superior na katotohanan at kagandahan. Gaano man siya ka-intelektual, gaano man kadami ang kanyang panitikan na maisusulat, ang lahat ng ito ay maituturing lamang mga dumi at suka. Ang totoong panitikan ay iyong nagbibigay at nagde-describe ng pinakamataas na katotohanan at ang kagandahan ng absolute truth